Nasa state of calamity ang Dasmariñas City sa Cavite dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue. As of November 6, nakapagtala ng 928 infections. Mas mataas ng 4 na beses kumpara noong nakaraang taon. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Dr. Mary Ann Barzaga, ang head ng Dasmariñas City Health Office. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali po, Ms. Terry. Doc, nasa 397% po ang itinaas ng kaso ng dengue sa inyong syudad kumpara nga noong nakaraang taon. Ano yung nakikita ninyo ang pangunahing dahilan dito? Actually po, siguro yung sunod-sunod pa rin pong mga pagbagyo, baha, malaking contribution po yon sa pagkalat pa rin po ng dengue. Dahil sa mga lamok po at mga kitikiti pa rin. Bukod din po yung mga basura, yung mga stagnant waters pa rin po, yun din po yung nakakontribute po. At sa ngayon, ilan po ang active cases? So far po, for the past 2 weeks, nakapag-record po tayo ng mga 43 cases na naka-admit po sa mga ospital, sa iba't ibang ospital po sa Dasmariñas, both public and private po. Pero, okay, ito po yung mga naka-admit. Pero meron po ba tayong Yes po. namomonitor kung ilan po ang positibo pa rin sa dengue? Sa ngayon po, kasi medyo late po yung reporting na nabibigay sa amin. Pero as of last week po, Friday, meron pong naka-admit na 4. Yung iba po, naka-uwi naman na rin. Pero yung iba, naka-ongoing recovery pa rin po sa bahay. May naitala na po ba tayong namatay? Simula po ng January up to November po, may 7 cases po tayo ng death sa Dasmariñas po. Ano pong edad yung karaniwan, Doc, na tinatamaan ng dengue? Sa record po namin, nagre-range ng 1-month-old up to 89 years old po ng pasyente na tinatamaan ng dengue. Ang median age po is nasa 12 years old po. So karamihan mga bata pa rin po talaga. Yes po, ma'am. Nasa mga elementary to high school. Ano na po ang ginagawa ng lokal na pamahalaan para nga po mapigilan pa yung patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue po sa inyong lugar? So, bukod po dun sa normal namin na ginagawang clean-up drive, search and destroy technique, no, yung paglinis ng mga kapiligiran, minimake sure po namin na yung mga kanal, kasama po doon yung mga kanal, mga basura, tinututukan pa rin po namin kada mga barangay na tuloy-tuloy po maglinis ng kapaligiran. Tapos yung mga pag-check po ng mga stagnant water, pati po yung pag-imbak ng mga tubig. Kinakailangan po na ma-check kung meron pong mga lamok. And then yung ating pong fogging na operation. Tapos binagbibigay din po kami ng mga insect repellents, lalo na sa mga public schools po. And then yung naglagay din po kami ng dengue fast lane sa aming public hospital po para intended lang po siya sa mga pasyente na nag-positive sa dengue para mas mabilis po silang ma-accommodate at ma-check. At meron din po kami mga intended na bed sa hospital namin na allotted for dengue patients din po. Ano na lamang din po ulit ang ating paalala sa ating mga kababayan? Ang lalanawagan po kami pa rin sa mga tao na i-follow pa rin po yung samahan niyo po kami sa aming 5S strategy kontra dengue. Yun po yung search and destroy, panatilihin pong malinis ang ating kapaligiran at yung mga pinapumuguran po ng lamok at kitikiti sa loob at labas ng ating bahay. Kailangan po ma-check din po yun. And of course, seek early consult in case na may mga simptomas po, lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka, pamamantal, self-protection measures po katulad ng pagsuot ng mga mahabang damit at naglagay ng mga insect repellents po. And of course, support fogging pa rin po at saka sustain hydration lalo na sa mga nilalagnat po.
Marami pong salamat, Dr. Mary Ann Barzaga ng Dasmariñas City Health Office.